Pagkatapos na si Jesus ay muling mabuhay, nakontento't nasiyahan siyempre ang mga alagad, ang mga tagasunod niya. Masayang-masaya sila. Pero ngayon, nako-confuse na naman sila sapagkat ang mga pahayag ni Jesus ay sandali na lamang at ako'y hindi nyo na makikita. Ito ay bilang pauna sa katotohanang siya'y aakyat na sa langit. At totoo naman na hindi na talaga nila makikita si Jesus. Pero kinakailangan niya itong gawin upang maisugo ang banal na Espiritu. Kaya sa panahon na wala si Jesus sa kanilang piling, nagpapauna rin si Jesus sa mga alagad na magdadalamhati kayo at tatangis kayo, ngunit magagalak ang sanlibutan sapagkat hindi naman kayo para sa sanlibutan, kaya iba ang inyong kalalagyan. Pero darating yung panahon, matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito naman ay magiging kagalakan. Ito na mismo ang pagpanaog ng Espiritu. Bagamat sila'y tigib ng lungkot, ng pagdadalamhati at hirap, bunga ng kanilang pagsasakatuparan ng misyon, ang galak na dulot ng Espiritong isusugo ng Panginoon ay siyang mag-aalis ng anumang lungkot na mayroon sila. Kagalakan ko ba'y kumbagay napuforesee na ng Panginoon ang happy ending ng kanilang misyon, na kahit sa gitna ng kanilang pag-uusig o anumang kabigatan na krus sa kanilang pagdadaanan, ito'y papalta naman ng kagalakan dahil sa Espiritu nilang taglay. At itong mga kapatid ay hindi nakalutang na salita, dahil ito naman talaga ang nararanasan ng mga taong totoo sa pananampalataya. Paano mo halimbawa ipapaliwanag ang katayuan ni San Lorenzo Ruiz na habang siya ay binibitay, umaawit pa siya ng papuri sa Diyos? Ang pag-awit ay sanhi ng pusong puno ng galak. Hindi ka makaaawit kung ikaw ay punong-puno ng kalungkutan. Pero dahil ikaw ay pinupuspos ng Espiritu, maging sa gitna ng kamatayan o pag-uusig, kaya mong luwalhatiin at parangalan ng Diyos at sabihin sa mga umuusig sa iyo, may 1,000 buhay man ako, ibibigay ko pa rin sa Diyos. Yan ang katotohanan sa buhay ni San Lorenzo at sa marami pang mga santo na ating pinamimintuhan at hinahangaan dahil sa kanilang katatagan sa gitna ng kanilang mga pinagdadaanan sa kanilang kapanahunan. Kaya ito hindi isang pangakong walang kahihinatnan. Ito'y pangako ng Diyos na matutupad maging sa atin, na kung tayo nagdadalamhati, nagdaraan sa mabibigat na krus ng buhay, kung buong-buo ang ating pananampalataya sa Panginoon, iibsan niya ang anumang bagay na mabigat sa ating puso dahil sa Espiritong ito. Ipapaunawa sa atin una kung paano at bakit tayo ay nagdaraan sa ganito. Kapag di naman natin maiintindihan talaga, lalo na kung tayo biktima lamang o kaya wala naman tayong ginawang pangaragabyado sa kapwa, pero bakit tila baga tayo ang nagdurusa? Palaging may kapaliwanagan at may dahilan ng lahat. Pero ang magandang tingnan ay ang kagalakan na pwedeng ibigay ng Diyos sa atin. Sapagkat kung wala ito, parang wala namang saysay. Dapat pala titingnan din natin kung ano ang kahihinatnan nito. At ito'y isang, kumbagay, act of faith.
na tingnan mo ang mga pangyayari sa buhay mo na ito'y mga nakatagong biyaya at dito ay babalong ang isang bagong pag-asa, kagalakan sa puso. Importante lamang ay maitawid mo ito na kasama ang Diyos sa pagbabata ng anumang iyong mga pinagdadaanan. Otherwise, baka ma-depress ka at di mo makayanan at bumigay ka na at di mo nakita ang magandang nakalaan para sa iyo pagkatapos ng mga episode sa buhay natin na palagay natin ay mabigat at hindi maganda. Palaging may magandang naghihintay sa kinabukasan sa anumang ating pinagdaraanan. At yan ang pangako ng Espiritu na siya nang kumikilos sa buhay natin sa ngayon. Sa linggo ipagdiriwang natin ang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. At ito'y isang katotohanan na kinakailangan na mangyari upang ang sugong Espiritu ay maging ganap ang kanyang tungkulin at gampanin na ipagpatuloy ang misyon sa pamamagitan nating mga tao. Magsitayo po ang lahat.